Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 20, 2025. Nagpapasalamat po tayo sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang tumugon sa ating panawagan na suportahan po si Kapitan Dado Enrique, lalong lalo na po sa hanay ng mga retired Armed Forces of the Philippines at maging sa Philippine National Police. Bakit po maraming tumugon sa ating panawagan na suportahan itong si Kapitan Dado Enrique? Sapagkat kung atin pong maalaala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, siya po ay sinampahan ng kaso ni Brigadier General Torre na siyang chief ng CIDJ ng inciting to sedition. Ano po itong kaso na ito? Ito po ay pang-uudyok di umano sa sambayan ng Pilipino na magrebelde laban sa pamahalaan. Well, ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tama po ba ang ginagawa ni Kapitan Dado? Well, sa ating pananaw po, tama po ang kanyang ginagawa na i-encourage ang sambayan ng Pilipino na labanan ang isang tibalik na pamahalaan, na pinamamahalaan ng bangag na Pangulo. At kung hindi po makuha sa panawagan na ang nasabing pamahalaan ay magbago tungo sa ikauunlad ng bayan, dapat lamang po na ito ay patalsikin sa pamamagitan ng kudita kung kinakailangan. Sapagkat hindi po natin pwedeng payagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na manatili ang ganitong uri ng mga opisyalis ng ating bayan na wala naman pong ginawa kundi mangurakot, apihin ang sambayan ng Pilipino. Sa halip na tulungan, lalo po silang isinasadlak sa mas malalang kahirapan. Kaya ang sinasabi po ni Kapitan Dado, kung sila ay hindi magbabago at maging bingi sa panawagan ng sambayan ng Pilipino na pagandahin ang kanilang pamamahala, inararapat lamang po na sila ay patalsikin kung kinakailangan sa pamamagitan ng pag-aalsa ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat ito po sa ating paniniwala ay hindi lamang sa ating saligang batas. Dahil ang saligang batas po ay ginawa para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. At ang mga military po at maging ang PNP, sila po bilang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino, dapat po na sila ay umanib sa mamamayan laban sa pamahalaan. Kung itong huli, itong pamahalaan na ito ay naging mapang-api sa sambayan ng Pilipino. Sapagkat ang katapatan po ng military at ng pulis sa saligang batas, ang ibig po sabihin niyan ay kanilang katapatan na paglingkuran ang sambayan ng Pilipino laban sa sinumang nangaapi sa kanila. Maging ito ay ang mga opisyalis na kanilang iniluklok sa paniniwala na ito ay maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. So much so that if these people who were elected to office in the belief that they are going to serve the interests of the Filipino people are no longer serving in compliance with their oath of office, then they have no moral and legal reason to stay any longer in that office.
Kaya kung hindi po sila kusang magbibitiw, dapat lamang po silang patalsikin kung kinakailangan sa pamamagitan po ng pagre-rebelde. At ito po ang sinasabi ni Kapitan Dado, kung kaya siya ay kinasuhan ng inciting to sedition. Pero tayo pong mga mamamayan, mga barangay, kababayan, mga kapatid, lalo na po ang mista ni Kapitan Dado sa PMA ay dapat po talagang iparating sa pamahalang ito na tayo po ay hindi natatakot sa anumang pananakot ng gobyerno laban sa sambayan ng Pilipino na tumitindig upang ipaglaban ang karapatan ng sambayanan. Ang atin pong pagsuporta kay Kapitan Dado ay pagpapakita po na tayo man ay namumuhi sa ganitong kalagayan na kung saan ang sambayan ng Pilipino ay lalong naghihirap dahil ang nasa pamahalaan sa ilalim ng bangag na Pangulo ay walang ginawa kundi mangurakot sa gobyerno sa halip na maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Imagine po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang 2025 national budget na nagkakahalaga po ng 6.5